Hating gabi. Muli, nandito ka sa malamig na sahig, sa isang sulok ng bahay na dapat sanay kanlungan. Ang iyong mga braso ay nakapulupot sa isang katawang nanginginig. Isang katawan na kilala mo, ngunit sa mga sandaling ito, tila isang dayuhan. Bumubulong ka ng mga salitang pampakalma, mga salitang naging parang gasgas na plaka. Nandito lang ako. Ligtas ka. Hindi kita iiwan. Ang kanyang trauma ay muling sumalakay. Isang multo mula sa nakaraan na palaging nagbabalik para maningil sa kasalukuyan. At ikaw ang kanyang kalasag, ang kanyang pader, ang kanyang tagapagligtas. Pero habang ginagampanan mo ang papel na ito, isang tanong ang kumakatok sa iyong isipan. Sino ang magliligtas sa iyo? Ito ang simula ng pagkalunod. Ang unti-unting pagkawala ng sarili sa karagatan ng sakit ng iba. Ang mundo mo ay unti-unting lumiliit. Ang dating malawak na tanawin ay naging isang silid na puno ng mga patakaran na hindi mo isinulat. Mga plano ay kinakansela. Pasensya na, masama ang pakiramdam niya ngayon. Mga kaibigan, ay unti-unting nawawala. Hindi ko siya maiwan mag-isa. Baka kung ano ang isipin niya. Bawat hakbang mo, maingat. Bawat salita, tinitimbang. Dahil baka matrigger mo siya. Naglalakad ka sa isang landas na puno ng mga basag na bote. Ang iyong enerhiya, na dati parang isang maliwanag na apoy, ay ngayoy isang aandap-andap na kandila, malapit ng maubusan ng hangin. Iniisip mo, ito ang pag-ibig, ito ang sakripisyo. Pero sigurado ka ba? Tumigil tayo sandali. Alisin natin ang emosyon at tingnan natin ang disenyo. Dahil hindi ito gulo, ito ay isang perpektong makina, isang sistema ng kontrol. Ito ang tinatawag na weaponized trauma. Ang paggamit ng totoong sakit, hindi para gumaling, kundi para manakit. Hindi ito isang sigaw para sa tulong. Ito ay isang utos, ang kanilang sakit, ang nagiging batas. Ang kanilang nakaraan, ang nagiging iyong kulungan. Paano ito gumagana? Una, sa pamamagitan ng trauma dumping. Paulit-ulit na pagkukwento ng masakit na detalye, hindi para maunawaan, kundi para makakuha ng tiyak na reaksyon. Awa at takot. Ang awa, ang nagiging iyong tali. Ang takot na baka muli silang masaktan, ang nagiging iyong posas. Pangalawa, ang paglikha ng utang na loob. Tingnan mo, pinagkakatiwalaan kita sa aking pinakamalalim na sikreto, sa aking sakit. Ito ay isang regalo na may lason. Isang bigat na ipinapasa sa iyo. Ngayon, may pananagutan ka na sa kanilang emosyon. Kapag nagtangka kang magtakda ng hangganan o magsalita para sa iyong sarili, ang sandata ay ilalabas. Ginagawa mo lang ito dahil sa sinabi ko, di ba? Pinapaalala ko sa iyo ang masama kong karanasan. Bigla, ikaw ang nagiging masama. Ang iyong pangangailangan ay nagiging isang pag-atake sa kanilang kahinaan. Ito ay perpektong checkmate. Paano ka lalaban sa isang taong ang tanging sandata ay ang sarili nilang pagdurusa? Isipin natin si Marco at Eliza. Si Eliza ay mayroong mahirap na nakaraan. Pag-abandona, pagtataksil. Gusto ni Marco na makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Isang simpleng gabi ng tawanan. Ngunit nang magpaalam siya, biglang nanahimik si Eliza.
Ang kanyang mga mata ay napuno ng pamilyar na kalungkutan. Iiwan mo rin ba ako? Ang tanong na hindi niya sinabi. Ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Agad na umatras si Marco, puno ng konsensya. Hindi. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Nanalo si Eliza. Hindi sa pamamagitan ng sigaw o galit, kundi sa pamamagitan ng kanyang kahinaan. Ang ginawa niya ay hindi pagbabahagi ng trauma. Ito ay paggamit ng trauma bilang isang hostage situation. At ang hostage, ang iyong kabaitan, ang iyong pagmamahal, ang iyong kalayaan. Ngayon, bumalik tayo sa iyo, sa sahig. Sa hating gabi, nararamdaman mo na ba ang mga sapot? Ang malagkit na mga hibla ng obligasyon at pagkakasala. Ito ang sandali ng paggising, ang masakit na pagbubunyag. Ang iyong pag-aalaga ay hindi gamot. Ito ay gasolina. Bawat yakap mo, bawat okay lang, ay nagpapatibay sa mga rehas ng kanyang at ng iyong kulungan. Hindi ka isang tagapagligtas. Ikaw ay isang kinakailangang sangkap sa kanilang drama. Ang kanilang trauma ay totoo. Pero ang paggamit nila rito bilang kontrol ay isang pagpili. At ang iyong pagpayag na maging biktima ng kanilang pagiging biktima ay isa ring pagpili. Ang pag-alis ay hindi kalupitan. Ito ay pagpapanatili ng sarili. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagtuturo sa iba kung paano ka dapat tratuhin. Ang tunay na paghilom ay hindi nangangailangan ng mga alipin. Naghahanap ito ng mga kasama. Ang pag-ibig na nakakulong sa hawla ng awa ay hindi pag-ibig. Ito ay isang magandang trahedya. Kaya sa susunod na mahanap mo ang iyong sarili sa sahig, sa hating gabi, tanungin mo ang sarili mo, pinapagaling mo ba ang isang sugat? O tinutulungan mo lang bang hasain ang kutsilyo na paulit-ulit sumasaksak sa iyo?